Puntahan na lang natin siguro 'tong ano, 'tong, live ni Bungo kanina. Kasi may sinabi dun yung isang babae na na-interview ni Bungo. Ang sabi daw, eh, 'pag daw pumunta siya dito sa channel ko, bina-block daw siya. Hindi naman siya matandaan. Hindi nga natin alam kung ano pangalan niya rito sa YouTube, eh. Oh, eto 'yun, yung interview, dun tayo sa interview. Ayan. Eh, dun tayo sa interview na. Ayan. Ayan na si Tita Marbs. Wait lang ha. Wait lang Tita Marbs ha. Wait lang. Ayan, okay na? Okay na ako. Sige. Naririnig mo ako? Okay. Naririnig mo ako? Alright. Ala. Thank you for inviting me. Okay na? Thank you for inviting me. So mga nasa baba, okay na ba? Okay na? Nasa baba? Ikaw na bahala sa kanila, host. Oo. Wag natin. I-bash ako dito. Pagka walang kwenta yung sinasabi nila, wag natin papansinin yon. Yung mga lang. Ang rule natin ngayon, walang ito ay hindi naman debate ito. Tanungan lang naman tayo. Tanungan lang naman. Or, I am ready for that. Kasi gusto namin kasi maintindihan yung... Pero unang tanong pala muna, Tita Marv, seryoso ba talaga na sinusuportahan mo sa FLM? Or ayun content lang? Kasi kung content lang, wala namang problema. Lahat naman tayo nag-aano tayo sa content. Pero ano ba yun? Seryoso ba talagang sinusuportahan mo siya? Ganun? Ay, ba't wala kang camera? Mas magusto ko nag-uusap tayo. Open camera. Nasaan? Okay. Mas gusto kong sagutin yung... Okay. Ayan. Alright. So, ayan. Gusto ko munang bumati sa lahat ng mga followers mo, sa mga subscribers mo dito sa YouTube. Ayan. Sa lahat po ng mga... Kahit bashers, babatiin na rin natin, no? At, salamat, Tito Marbs, pinagbigyan mo ako, ha? Hindi kasi medyo mild yung dating mo. Hindi naman. Alright. Nag-apologize. Ako naglalagay din ako ng mga sound effects. Pero yung ganyang kaingay na sound effects, hindi ko ginagawa. Yung parang sound effects ng Mario. Yung Super Mario na laro. Parang hindi bagay kasi ang ingay. Ako wala ako sound effects ngayon kasi yung nung nag-StreamYard ako, tinigil ko ang pag-OBS. Pero pag ako nag-OBS dati, may sound effects ako. Actually ngayon naiisip ko nga bumalik sa OBS kasi sa OBS libre la, StreamYard kasi may bayad eh. Ngayon etong dito kay Mabs pala to, Tita Mabs. Tanggalin na lang yun, hindi man bagay. Is din ako kung nasaktan kita dun sa video ko. Siyempre, di ba? Actually, ano lang naman, tungkol lang naman yun kasi sa paniniwala natin pero nothing personal naman. Oo naman. Kasi tayo, alam natin kung saan dadalhin yung mga ginagawa natin sa social media. Kasi At dito yun nga naman sabi nila. Sa personal, pwede naman tayong mag-inuman, di ba? O pero Oo naman. iba kasi yung sige. Okay, balik tayo doon sa tanong mo. Ano yung tanong mo ulit? Sabing ganun, host anxiety. Kaya pala nakamask. Hindi. Ingay? Kasi, syempre, alam ko naman kasi yung laban sa social. May trabaho kasi ako sa labas. Wait lang ha, sagutin ko lang to. May trabaho kasi ako sa labas. Kadalasan, di ba, siniseparate ko yung private life ko sa dito. Kasi ito, dito lang to eh. Dito sa YouTube kasi, si Bungo ako. Sa labas, hindi ako si Bungo. May sarili akong buhay sa labas. Anyway, ang tanong ko, yung unang tanong ko, Tita Marbs, seryoso ba talaga na Hindi, kasi kami, naguguluhan kami.
ang tingin namin, ito ba ay content mo lang talaga na hinahangaan mo si Tito Norman or ano ba talaga 'yon? Totoo ba talaga na crush mo siya or ano lang talaga, yung parang character mo lang 'yun sa social media? Okay, ito hindi na ako magpaligoy-ligoy at saka alam ko na maraming nanonood, even siguro kay FLM makakarating po ito sa kanya. Sa lahat po ng aming mga supporters, sa mga pro FLM, ayan. Tahasan ko pong aaminin at sasabihin sa inyong lahat, this is not just a content. It is totoo po ito Totoo na talaga. sinusuportahan ko siya. Oh. At saka, inaamin ko talaga, crush na crush ko talaga siya. Crush ko talaga siya. Grabe. Wait lang tanong. Ay, baka kayong tumawa. Totoo yun. Sige, sorry po. Hindi, gusto ko lang maintindihan. Paano, ano yun, crush mo na romantically or crush mo dahil nakikita mo sa, yung parang tingin sa isang artista, ganun ba? Ang No, pagkakagusto alam mo mo kasi sa kung kanya? artista lang yung pag-uusapan natin at age of 44, ang dami ko na pong Oh. nami-meet na mga tao, mayayaman, mga sobra pa, 'di ba? Kasi galing ako Malaysia, pumunta na ako ng Hong Kong, nakarating ako ng Dubai, Singapore, Macau, 'di ba? OFW pala 'to na kung saan-saang bansa. Yun pala yun. Diyos ko, tabang. Tulong. Tulong daw, sabi ni Prex Villan. Crush nga, sa SM Vlog. Ay, hindi naman malabo na may magka-crush talaga kay Kulaong. Kasi nung panahon ng pandemya, ang dami kong kilala na nagka-crush kay Kulaong eh. Oh. Pero, nung kasing panahon ng pandemya, nung lumabas si Kulaong, hindi siya kilala ng mundo. Walang nakakakilala kay Kulaong kung sino ba talaga siya. Saka nung lumabas si Kulaong noon, hindi naman natin talaga alam kung ano siya, kung sino siya, kung tunay ba siya Marcos. Hindi nga natin alam na human trafficker siya. Hindi nga natin alam na siya ay may mga kaso ng anti-alias law ba yun? Tapos yung anti-optometry law. 'Di ba? Hindi na natin alam kung sino siya eh. Siguro kung maging crush mo si Kulaong noong pandemya, baka maintindihan ko pa. Pero ngayon, na crush mo si Kulaong, parang ang hirap. Parang ang hirap eh. Paano mo naging crush yung minumura yung nanay? Paano mo naging crush yung pinapapatay yung kapatid? Paano mo naging crush yung minumura yung asawa ni MG, simula ulo hanggang paa, sinasabihan ng pokpok, sinasabihan ng malandi, sinasabihan ng napakaraming lalaki na nakatabi, maraming edits na isinubo. Paano mo naging crush yung ganun? Na nanloloko, ultimo mga estudyante, niloloko niya. At ginagamit niya sa kanyang palabas na scholar niya itong mga estudyante na to, pero hindi naman. Paano mo na-atim yun? Diba kasi, ano yun? Bulag ka, nahayag na si Kulaong ay masamang tao, pero crush mo pa rin siya? Buti sana kung hindi natin nakikita yung ginagawang masama ni Kulaong. Baka maintindihan ko pa kung wari, late na lang nating nalaman na si Kulaong nagpapanggap na Marcos. Late na lang nating nalaman. Kunwari, hindi pa natin alam ngayon. Kunwari, panahon to ng pandemya. Yun, baka maintindihan ko pa. Kasi, ala namang talagang nakakaalam eh. Kung sino talaga si Kulaong, kung ano talaga ugali ni Kulaong. Pero yung 3 taon, 7 buwan, 6 na araw na kulong si Kulaong, crush mo pa din. Ewan ko na lang talaga kung ano ba yung may sapa ka ba? Patingin ka kaya? Sumama ka kay Nino Barsaga kapag magpapa-check up si Kuya Nino sa Mandaluyong. Alam ko, libre lang si Kuya Nino dun eh. Baka pwede ka na rin malibre. Diba? Kasi,
Sa totoo lang, hindi ka crush. Ito ewan ko kung nakita mo na to, Mabs, o Tita Mabs. Ewan ko kung nakita mo na to. Gantong mukha yung kinakakrasyan mo. Ganito na yung mukha, kriminal pa. So, kung crush mo pa rin talaga si Kulaong, after ng mga nalalaman mo, after all what happened, after all na mga paliwanag ni Bungo sa'yo kanina, crush mo pa din si Kulaong. Ewan ko, parang ang labo no? Parang may sakit nga talaga. Yaan mong i-crush si Kulaong, bagay naman sila. Si Nanay Dalcris, eto si Nanay Dalcris. Shoutout Nanay Dalcris. Nakakaya naman kila Tito Norms at Tita Mabs, kinukumpara mo lang sila sa mga artistang sikat lang. Ano ba, Mac? Nagulat ako sa TV ko nanonood. sorry. Sa TV pala nanonood. Hindi niya tanggap yan mga sinasabi mo, Sir Mac. Huwag nga daw tawaging mabaho. Ay, pangit. Naidal Chris ni Malka Makmak nagkakape ko, bigla mo Ay, nako. Pasensya na po. Hindi sakit boss, toyo ang meron yan. In-hit kay Kulaong, think liit. Ayun nga di ba? Putya, dami dyan pwedeng ma-crashan. Ito, wag na tayo sa sa mga pogi. Doon na lang sa mga mga hindi ganong kagwapuhan pero mga mabubuting tao. Di ba? Wag na to sa mga artista. Yun na lang alam nating mga mabubuting tao kahit na hindi sila kagwapuhan. Yun sana ang i-crush mo. Di ba? Mainam sana manahimik kayo bilang utang na loob. Yun lang yun. MBTV, ikaw manahimik. Utang na loob, ikaw manahimik. Wala kang paki sa buhay namin. MBTV, Kuya Henry, boss ma, kaya na-inlove kay Kulaong yan. Baka para sila ugali na minumura ang magulang ng babastos ng tao. Baka nga same sila ng balahibo. Baka nga, pwedeng ganun din. Aterlin na balatukan, mabaho kasi si Kulangot kaya gusto ni Marbs na madumi. Baka kala niya Richard Gomez yung nakikita niya. Nako. MBTV, di ba kayo sumikat sa kanya? Hindi. Hindi naman Kay Kulaong ba kami sumikat? Nagayuma daw yan, sabi ni Kel. Ganyang klase pala ang gusto niya, sabi ni SM. Big Mama, kinilig si ating Marbs. Kinilig din ba kayo? Hindi po. Kuya Elmer, talagang mabablock siya pag wala sa ayos ang comment niya. Maraming birador sa Makmak group, kaya ayusin ang sasabihin. Diba? Pani-pani, ayan, hello. Baliw yung murder. Ate Grace Burton. Kuya Henry, bugok, libre lang naman yan. Sa bukid nga, asa ka lang sa kung ano meron doon. Pero di man lang ma-live kinakain mo doon. Nahihiya ka na kumakain ng simple pagkain. Neil Alan Tebes, hello po. Oo, doon nga sa hindi siya nag-live kung ano kinakain niya doon, Ate Ira, yan, dyan tumaas BP ko kanina dyan sa kausap ni Bungo. Okay, MBTV, utang na loob din. Lumayas ka na dito, pakialamero, iba trip mo, Brad. Ate Erlinda, napapangit ni Ugas, parang tilapia amuhali ko langot. Wolves 1, ang malaking problema, sinong magbabayad ng DNA test? Kami sana kaya lang wag na. Binura na namin yung GCash ni Kuya Henry. Ate May Castro, so it means sa mga gwapo ng gante, boss Mac. So it means sa mga gwapo ng gante, boss Mac. Ayan, Batang Munti TV, pinapatahimik ka na, boss. Yun nga So, nagkahamunan ng DNA mga kurimaw. Balibog na si Marbs. Pucha, yung paglilibugan pa niya, hindi kalibog-libog.
Ate Ira, walang pumapansin sa'yo dyan, sa inyo. Di ka ba nila mahal, kaya di ka nagpapapantot? Dito ka nagpapapantot? Oh, Ate Ira, kay MBTV. Pangit ako, pero pandemic pa lang, napapanood ko na si Mang Norman. Pero never ko siya magustuhan, ang hambog. Pinay Volleyball, pet lover lang yan si Marv. Ay, oo, pwede rin, ano? Kasi sabi nga ni Pastor Jam, kaya favorite ng nanay nila, si Kulaong, dahil animal lover si Nanang Reme. Kyle Juni, nakainom ata ng muriatic si Ate Marv. Nakakakilabot mga sinasabi ni Ating Marv. Dapat to sumama kay Sir Bungo TV sa ghost hunting. Baka siya yung ghost. Okay, gusto lang magpasikat yan para mapag-usapan siya. Ate Nimpa Landicho. Ay, yung kanina sinabi mo, Ate Nimpa Landicho, si Kulaong daw, kulang sa 7, sobra sa 8. Ay, naku po. Ay, dito na si Ate Melanie, ay Ate Nimpa pala. Oh, si Ate Nimpa Landicho. Bogli pala yung naramdaman ni Ate Marv. Be kind to animals daw kasi Pritziland. Kalibag-libag. Totoo yun. Kalibag-libag dapat. Tatanggapin niya raw si Norman kahit anong mangyari. Pero, kakaiba kasi yung dating ng isang di kalibre. Alam mo yung confidence niya. Grabe. Putya baka mamaya after 1 year, ito na nagpapa-interview kay Makagago at sinasabi na nabudol siya ni Kulaong, di ba? Hindi kaya ng kahit sino yon. Paghanga ba ito sa isang celebrity, ganun? Or paghanga na yung crush mo talaga na gusto mong pakasalan? Kasi di ba ganito, halimbawa ikaw, di ba, may hinahangaan kang artista, for example, si Piolo Pascual. Alam mo naman na never mo naman pwedeng pakasalan si Piolo Pascual. Di ba? Ano ba yun? Kasi ano yun pagmamahal sa isang celebrity yun eh. Pag may idol ka eh. Ganun ba yung level? O romantic na inaasahan mo na talagang magkakatuluyan kayong dalawa? Ganun. Ay, actually, hindi ako umaasa na magkatuluyan kaming dalawa. Kasi parang malabo. Pero yung pagmamahal, the way he is, palagay lang natin na hindi siya celebrity or hindi siya famous. Yes, oo. Ay, dumating ako sa point ng buhay ko na I was dreaming na sana maging kami. Pero ang labo kasi. Tita, totoo yan ha? Hindi to biro. Nasa social media tayo, ang daming nakakapanood. Ayoko kayong lukuhin lahat. Ayoko kayong lukuhin sa mga imagination ko. Oo, totoong mahal ko siya. Hindi ito imaginations na lulukuhin ko ang lahat. Why I'm still here? Unang-una, at the month of February, umabot ako sa 4 million engagement sa Facebook. Wala akong kinita kasi ang daming nag-report ng account ko, and then yung kaba. But still, nanindigan ako sa sarili ko. Andito na ako, sinusuportahan ko siya. Kasi mahal ko yung tao bilang siya. Kaya, wag niyo ho akong sisihin sa mga nandito, mga bashers, mga anti-FL. Wag natin tingnan yung mga yan. Wag natin tingnan. Kasi sila po ang nagturo sa akin para mahalin, yakapin, at tanggapin ng buong buo ang isang Francis Leo Marcos. Alam mo, para tayo nanonood ng baliw, ano? Ng Metoyo, no? Putya, paano mo mamahalin to? Paano mo mamahalin yan? 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 Parang ano to hopeless case. Parang kung sa cancer, terminal na. Wala nang gamot. Parang ang hirap lang paniwalaan na mahal niya si Kulaong. Oy, Uncle Jim TV, shoutout sa'yo. Ba't hindi na dumadaan sa sa newsfeed ko yung Uncle Jim TV mo? Okay, gatong din tong si Bungo Oo nga Ate Ira, umay. Pagmamahal, Kuya Henry. Anong alam niya sa pagmamahal, ano? Ang alam ko si Kuya Henry may alam sa pagmamahal. Mama, ang sakit na ng tiyan ko. At tinawag yung mama. Carry na, landi pa sa baliw na Marbs. Wet na wet siguro yan, gabi-gabi. Nakakarim-harim. Ay, nako.
Kiro-kiropi, sus ko, pag kinis mo si Kulaong, para kang sumipsip ng suso. Hindi ng suso, ha? Para kang sumipsip ng bisugo. Kinikilabutan ako sa pagkatoyo ni Marv. Oh, Kuya Elmer. Ate Erlinda, tuwan-tuwa. Pinay volleyball, after so many years, mas pinipili pa rin ang mandurugas. Oh, eto. Oh, Big Mama, tae na ikaw ang malabo, ating Marv. Malama utak mo malabo din eh. Para mas bobo pa to sa ano eh, sa mga... Ay, Kulaong time nga pala to. Ay, nako. Di kami nang sisisi, nandidiri kami. Ay, nako. Big Mama, Mak! Tama na, Flash! Nasusuka ako, ang laki ng mukha. Ang laki ng mukha ni Kulaong na TV. Batang Munti TV, malaki sapak sa ulo niya, bagay naman sila. Oh, yun. Naku, love is blind, totoo, Ate Briguera. Love is blind. Pero, kung nandyan na siguro na minumura nanay, pinagbabanta ng kapatid, at kung ano-anong mga pagmumura sa kababaihan ang ginagawa, parang ang hirap paniwalaan na mahal mo yung tao eh. Exotic trip ni Ate Marv. Ayun na. Si Kuya Henry, ako may alam sa pagmamahal. Yes naman, sa yes. Neil Alan Tevez, tuwan-tuwa. Ate Nimpa, sino ba doktor ng babae na yan? Pinalabas na hindi pa magaling. Arnel Redimo, Diyos ko, imbis na kiligin ka, hindi, kikilabutan ka? Kaninong nanay kaya yan? Langya ka talaga, Marbs. Graciano Tolentino, Boss Mac, shoutout po ulit. Batang Aguho, Pateros, text po. Di ba? Ano yan? Parang ano ba siya? Yung baga sa bida, di ba? Nabubugbog. Ganun yung tingin mo. Para... Oo. Actually, yung kung bakit mas minahal ko siya ng mas lalo, mas sobra. Kasi yung hinahamak ng pagkatao niya. Yung mabaho daw siya, yung patay gutom. Alam mo, durog na durog yung puso ko noong mga time na yun. Umiiyak ako. Okay. Dun sa time. Sigurado ka, hindi mo kami tinitrip, tita ha? Hindi. Okay, Bakit ko po yung, kahit kay Kuya Alex, sinasabi ko yan, mahal ko sa FLM. Pero I never expect something in return na kailangan balikan ako ng FLM kasi mahal ko siya. Hindi. Okay. Basta ako, come what may, let it be, let it go, bahala na, di ba? At least, Ano ba to? Hiwalay ba to sa asawa? Wala ba tong kinakasama ngayon? Parang walang-wala na eh. Saan bang bansa to? Kung nasaan man siya. Tingin ko hindi pala to Middle East kasi nakakagamit siya ng YouTube eh. Nakakagamit siya ng FB. So, hindi Middle East. Siguro sa ano to? Baka Hong Kong. O kung saan man siya. Pero hindi siguro Middle East. Pero eto nga. Baka Dubai. Hindi kaya Dubai to? Diba? Pero ito yung ito yung larawan ng isang bobong supporter ni Kulaong noong panahon ng pandemya na kahit na anong dami ng aming inilabas na patunay na si Kulaong ay hindi talaga tunay na Marcos, hindi talaga tunay na tumutulong, ang dami pa rin nagmamahal. Kasi katulad niyan, kita nyo, SFLM Canada, yung Lilibet, sino ba yung isa pa, yung laging binabanggit? Di ba, kita nyo hanggang ngayon, nandun pa rin kay Kulaong, taga UAE daw siya. Oh, okay, UAE. Middle East pero UAE na sa UAE kasi pwede doon. Hindi sa Middle East pala sinabi ko. Saudi, hindi Saudi. So kung UAE, pwede nga siya doon. Walang pangit-pangit sa ECOP na galit. Gusto mo tayo na gumamot dyan, tugmuro ng katapat niyan. Ate Jonah, ginamitan niya ni Kulaong ng mahika si ating Obog. Hindi naman yata kilala ni Kulaong yan. Kilala ba ni Kulaong yan? Sina-shoutout ba ni Kulaong yan? Baliw na yan. May doktor ba dito sa chatroom? Libre nyo na serbisyo nyo sa kawawa naman.
Ate Nimpa, ang boses niya parang pusang naglalampong. Pag nangangate, pakamot na lang sa pusa. Matulis ang kuko ng pusa. May pasunod pang rabies. Oh, exotic gusto ni ate. Wala na tayong magagawa dyan. Okay, dapat inumin sa oras ang gamot nang hindi ganyan. Pigil na pigil si Bungo. Tinkleet. Oo nga eh. Fritz Wieland. Oh, yun oh. Siya ba yung taga Hong Kong, Boss Mac? Yang si taga UAE daw eh. Di naman siguro nakainom si Ate Marbs ng gamot niya sa tamang oras. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.